Maganda ang tanong ni Miss Binyulin tungkol sa aso kung may rabies symptoms ito o sintomas na meron siyang rabies. Ano ang dapat mong gawin? Ayan, pag-usapan natin yan sa video na ito. Unang-una, ano ba yung mga sintomas ng rabies? Dati yung aso ay normal naman, maggagalaw. Tapos bigla na lang nagpapakita ng aggression. Bigla na lang nagpapakita ng parang pagkabaliw, ano? Maaaring yung aso bigla na lang nangangagat ng kung ano-ano. Minsan kung anong lumilipad sa hangin, gusto niyang kagatin. Dati hindi naman nagpapakita ng aggression. Tapos biglang nagkaroon ng changes in behavior na ganyan. Maaaring yan ay sintomas na ng rabies. Pwede rin yung aso magkaroon din ng takot sa tubig, ayan. O kaya yung aso ay nangangagat na lang ng mga inanimate objects. Nakita niya isang object na gumalaw or ano, gusto niyang kagatin, na hindi naman siya dating ganon. Kasi dalawang klase po yung epekto sa mga aso ng rabies virus. Yung isa yung tinatawag na furious type. Ibig sabihin, nagpapakita ng aggression, no? Furious. Parang the fast and the furious. Pangalawa, yung tinatawag na dumb type. Dumb, parang sira ang ulo. Na dumb, na parang bobo. Di ba? Yung dumb. So, yung dumb type na rabies, ang nangyayari naman sa aso ay parang tameme lang siya o kaya parang may amats lang. Nandun lang sa isang tabi, parang ayaw niya gumalaw. So, magkaiba ang dalawang klaseng type ng rabies effect sa dogs, no, or sa mga animals na may rabies, kasi hindi lang dogs ang may chance or possible na magkaroon ng rabies. Lahat ng warm-blooded animals pwede. Pero primarily mga dogs, sa Pilipinas, sila ang vector ng rabies virus, sila ang storage, sila ang tinatawag na reservoir ng virus na yan. 99% ng mga human cases ng rabies ay galing sa mga dogs. Kaya yung changes in behavior, maaaring nanginginig din yung aso, maaaring bumubula yung bibig, no? Yan yung mga sintomas ng rabies. Mas mataas ang probability na ang isang aso ay na nagpapakita ng ganyan ay totoong may rabies virus o totoong infected ng rabies. Mas mataas ang possibility o probability kung yung aso na yon ay pinapagala sa labas. Kasi makakuha lang ang rabies virus sa kapwa aso. Or minsan nga pusa, minsan baboy, minsan baka na merong rabies. Depende po, no? Pero karamihan nga dito sa Pilipinas, mga dogs ang nagkakalat ng rabies. Kaya wag niyo pinapagala yung aso ninyo sa kalsada kung ayaw niyo siya magpa-rabies, magkaroon ng rabies, kasi sa ibang mga aso yan nakukuha. Hindi po yan pinanganganak ang aso na may rabies na. Walang ganon. Okay, so hindi yan nagkakaroon ng transplacental infection. Ibig sabihin mula sa nanay napupunta sa puppy. Pwede na lang kung dinidila-dilaan na ng nanay yung tuta, tapos may rabies yung nanay. Okay, so mataas ang tsansa kapag pinapagala yung aso, mataas din ang tsansa kung hindi updated yung rabies vaccine ng aso. Kaya every year po yan ina-update. Kailangan may updated na yearly rabies vaccine yung aso. So kung mababa yung yung aso ay kala or yung aso ay hindi updated ng rabies vaccine or both, mataas ang tsansa na yung mga sintomas na yon ay totoong rabies. Now, hindi mo naman masisigurado kung talagang rabies yon unless ma-testing yung sa brain niya, makakuha ng sample, tapos makita yung mga tinatawag na negre bodies. Pero kapag nagpapakita na ng kakaibang ugali yung aso, no, yung mga sintomas na yan, ay it's better to treat it not as rabies, kasi alam nyo, mahirap din magpakampante, lalo na dito sa Pilipinas, ang taas ng rabies incidents natin. Hindi masugpo-sugpo ng ating gobyerno ang rabies, samantalang dati na yan sana nawala, ang dali-dali pong mawala ng rabies sa Pilipinas, alisin lang yung mga stray dogs. Pero sa sobrang mapagmahal sa aso ang mga Pilipino, no, marami sa atin ang talagang ayaw nilang alisin yung mga stray dogs. Matigas ang ulo natin, kaya maraming namamatay sa rabies every year. 200 to 300 Filipinos die every year. Ngayon, kung anong gagawin mo nga kung meron ganong aso na may ganong sintomas? Huwag ninyong hulihin or hawakan. Ilagay nyo lang, i-confine nyo lang, lagyan nyo ng harang yung lugar niya para hindi makasalamuha ng ibang animals, lalo na ibang aso or ibang tao. Huwag nyo hawakan yung aso na ganon. Do not handle it, do not put a leash on it.
ikulong nyo, no? Gawin nyo kung anong paraan para ma-confine yung aso sa isang area lang. And then, call the authorities. Okay, you call your barangay officials or yung municipal vet ninyo para sila po ang pupunta sa lugar ninyo at i-inspeksyonin yung aso at baka kailangan kunin nila yung aso. Syempre may mga precautionary measures silang gagawin para sa pagkuha nila sa aso, i-isolate yung aso, lalagay muna sila siguro sa isang lugar kung saan obserbahan yung aso ng 14 days. Kung mamatay yung aso within 14 days, puputulin yung ulo nun, kukunin ng sample sa utak at i-confirm kung rabies case ngayon or ibang maaaring distemper lang o maaaring ibang mga viruses or ibang sakit ang nakuha lang ng aso. Pero always stay in the side of precaution, na wag niyong gagalawin yung ganong klaseng aso lalo na kung mataas ang probability na may rabies nga yung aso. So hayaan nyo yung mga professional na mag-handle ng ganyang case. Lumayo kayo doon sa aso, lalo na yung mga items na lawayan ng aso or nagkaroon ng contact sa aso. I-disinfect nyo po yan with bleach or sabunin po ninyo, and do not wag kayong magpakampante kung yung aso na yon ay nadilaan kayo o sugat ninyo or may nakagat. Hugasan nyo kagad with soap and water, no? Pwede kayong gumamit ng medicated soaps. Meron tayo dito, kagaya nitong Super Doc soap, mga medicated soaps or yung mga antibacterial soaps. Tapos, hugasan nyo yan, mga 15 minutes, hugasan nyo ng soap and water thoroughly. Tapos, magpa-inject na po kayo ng anti-rabies kahit hindi pa confirmed yung aso, hindi pa confirmed na rabies case yung aso. Magpa-inject na po kayo ng anti-rabies vaccine pati ERIG para po sigurado na kung may rabies man talaga yung aso ay hindi po kayo maging isang fatality or hindi kayo maging alam nyo na, mamatay dahil sa rabies. Kasi napakadelikado po talaga ng rabies. Once makapasok po yan sa katawan ninyo at makarating sa utak, it's virtually 100% fatal, 100% ikamamatay niyo po yan. Kaya hindi po basta-basta yung rabies. Sana magkaroon tayo ng maayos na gobyerno na marunong talagang kumilos para mawala yung rabies sa Pilipinas. Madali lang po kasi thesis ko yan nung vet-med student pa ako. Na alisin lang nga lahat ng mga rabies ng mga dogs, stray dogs. Mawawala ang rabies kasi mawawala yung reservoir. And it has to be nationwide. Hindi pwedeng pulo-pulo lang. Hindi pwedeng pulo-pulong anti-rabies drive. Wala yun. Hindi po effective yun para mawala ang rabies sa Pilipinas. Yung ginagawa na kapon dito, kapon doon, pero pabugso-bugso lang, papulo-pulo nga lang yung pag-tackle ng disease o ng problema. It has to be a one-time, big-time na nationwide na program, and it has to be na very strict din tayo sa biosecurity natin sa bansang ito. Hindi rin tayo magpapapasok ng mga dogs galing sa ibang bansa na hindi rabies free para manatili kung sakaling maging rabies free Philippines na tayo. Okay, so be careful. Yung kung yung aso niyo ay wala pang bakuna or hindi updated ang bakuna, please update nyo yung bakuna ng aso ninyo. And also, yun nga, yung kung meron mang nakagat yung aso, ay wag kayong magpakampante, agad-agad. Magpunta na kayo sa Animal Bite Center or sa hospital para magpa-inject kaagad ng anti-rabies. Okay, Doc Abel Manalo po ito. This video is sponsored by SDN, the best dog food in the multiverse. Manalo K9, Manalo K9 University, the biggest dog school in the Philippines. Maraming salamat po, and please share and follow our videos and channel at para makinabang din po ang iba. Salamat po sa inyo sa pakikinig ninyo. Thank you po sa tanong po ninyo sa questions natin. Nag-question. Ano pa pinagsasabi ko? Oo, may rabies na yata ko. Thank you po.